Sabay-sabay po natin palakpak ang mga kamay natin. Let's sing, open up. Open up the heavenlies. Let a new sound be released. As the waters cover the sea, cover the earth. Open up the heavenlies. Let a new sound be released. As the waters cover the sea, cover the earth. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. We magnify you in this place. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, we thank you for your blood. Thank you for the cross. You sacrificed for us, oh God. Right now, Lord, we're here to magnify your name and to adore you, Jesus. May our praise be pleasing to you. May our hearts be one with you this morning, Lord. As we remember, Lord, your sacrifice na ginawa for us. Thank you, Jesus. Again.
Pakinggan niyo po ang mga susunod kong sasabihin para makita po ninyo ang gusto ipakita ng Holy Spirit, our teacher, na ang patience ng Diyos sa atin, yan po pasensya binigay niya sa atin. Kaya, wala po tayong pwedeng ikatwiran sa hindi natin paglago. Ito ay tungkol sa tao. Mula pa lang sa womb o sinapupunan ng isang ina, hanggang siya ay tumayo at tumanda, nakadetalye na ang lahat ng gusto ng Diyos na mangyari sa bawat buhay ng tao. At minsan po pinaisip ng Panginoon sa akin kung paano siya kumikilos sa tao. Ang sabi niya, explain mo sa kanila, sa kanilang lahat. Lahat, sabi niya, nakaplano sa Diyos. At sa Kanya, at sa lahat ng plano niya sa tao, kasama palagi ang time and age. Pinakita niya kung gaano rin siya katagal nag-antay sa tao bago pa siya mapakinabangan sa kingdom niya, sharing and preaching the gospel. Na yan po ang number one purpose niya para maligtas ang tao. Now, pina-imagine po niya sa akin kung gaano siya katagal nag-antay sa atin. Para makita daw natin na wala tayong ikakatwiran sa Kanya sa mga hindi natin nagawang pagsunod sa Kanya. Well, inumpisahan po niya mula sa pagpapakita kung gaano nabubuo ang isang bata sa womb ng kanyang ina. 9 months ang pag-aantay. Pag lumabas na ang baby, bago pa siya makakita, bago siya makadapa, makaupo, mag-isa, mga 6 to 9 months po yon. At pagdating ng 12 months, makakaupo na siya mag-isa. 1 to 2 years, hanggang 3 years, tatawagin siyang toddler. 3 to 5 years, preschooler o preschoolers. 6 to 9 years, middle childhood. 9 to 11 years, ganon din, middle childhood. 12 to 14 years, tinatawag na siyang young teen o young teens. 15 to 17 years, tatawagin siyang teenager o teenagers. Okay. 18 to 14 years, young adulthood ang tawag sa kanila. Ganon din, yung 40 to 65 years, yan ang tinatawag na middle adulthood. 65 plus, yan na ang tinatawag na late adulthood. So, nandun na pala ako. Kasi 72 na ako Late na. Okay. So, lahat ng pagtanda po, dumadaan at gumagamit ng maraming time. Well, sa mga binanggit ko po, hindi pa ito ang actual length of time sa lahat ng detalye, sa bawat stages ng binanggit ko kung ano ang eksakto, ang lahat ng kinikilos, inuugali ng isang bata na inaalagaan, binabantayan habang sila ay lumalaki. Plus, ano ang actual challenges sa mga magulang na nag-aalaga araw-araw hanggang ang anak ay magkatrabaho, mag-asawa, ang mga anak na inalagaan, pinalaki. Of course, hindi ko banggit siya yung nag-aaral, pag-aaral, right? Mahaba yun. Well, nainip po ba kayo? Sa totoo lamang po, pwede ko namang iklian ang pagbibilang ng age. Pwede. Pero sinadya ko pong isa-isahin yan to make a point. Ano po itong point na gusto kong parinig sa inyo? Yan po ang halimbawa ng haba ng pag-aantay ng Diyos. Again, ang pag-aantay ng Diyos sa atin para ito pong bibig
na ito, bibig natin, ay maikwento siya. Maikwento, ma-share ang kingdom niya. Kingdom ng Panginoong Jesus na nagbigay at may-ari ng buhay na pinalaki niya mula sa womb ng ating mga ina. Pinalaki po niya tayo. Una sa lahat. Alam niyo po kung ano ang dahilan? Para magamit po niya ang buhay natin, ang mga bibig natin, para ikuwento po siya. Ikwento, ipagsabi ang pagka-Diyos niya. Ang tungkol sa kingdom niya. Ang tungkol sa kanyang pagliligtas o salvation. Bawat isa pong tao na nilalang niya. Kaya po tayo mahininga. Kaya tayo binigyan ng pagsasalita. Isip, para gawin ito una sa lahat. Nakukuha niyo po. Yan po ang pinaka-purpose. Kaya tayo ay binuhay ng Diyos. Pero, gaano po ang karami o gaano karami ang tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas at lumalago na rin sa pagpapalaganap ng kingdom niya. Sige po, you can check yourself. Kailan niyo po ba tinanggap ang Lord? Ilang taon na po ba kayo? Ilan na po bang sumisimba kayo o sumasamba kayo? Tanungin niyo po ang sarili niyo. Kung nasa-serve ninyo ang purpose ng Diyos sa buhay ninyo. Di po ba? Malalaman niyo, anong nangyayari sa life ko? Bakit ganito? Kaya pala ganito. Tagal lang inantay ng Lord mula sa womb. Di ba? So, bawat inumpisan po ng Diyos ay walang katapusan na pinapalawak hanggang may time pa at may lakas pa po. May lakas pa po tayo. Well, non-stop yan. Pag nakilala mo, Lord, start na yun ang gagawin mo sa Kanya. Walang ano yan. Walang bakasyon dyan. Ibig sabihin, hindi ka nag-stop. Nandun sa heart mo, nasa heart mo. Nasa heart mo, nasa mind mo. Pag nakakita ka ng opportunity to share the gospel, share Jesus, i-share mo siya. Mahirap yun. Yeah. Yes po, mahirap. Kaya andyan yung mga anak ko, andyan yung mga kasama ko pag lumalabas kami. Hindi ako pwedeng hindi mag-share o magbigay ng kahit ano, tracts. Hindi pwedeng hindi. Nakuha niya po. Sinabuhay ko po ito eh. Kaya po ako naririto. So, lalo ko pong na-realize ngayon, tinan nyo, lalo ko pong na-realize ngayon na mabuti na lang nung tinanggap ko ang Panginoong Jesus more than 30 years na, hindi ko inaksaya ang age and time na pinahiram lang ng Diyos sa akin para matupad ang plano niya. Kasi ang susuportahan lang naman niya yung tinutupad mo yung plano niya eh. Hindi ka pwede magplano, sarili mo lang. Di ba? Hindi. Wala kang makukuha mo sa Lord. Di po ba? Now, imagine po ang inalaw niyang time sa tao bago po tayo lumaki. Di po ba? Bago tayo mag-mature at makaintindi para makapag-aral sa kanyang salita at ma-share ito sa mundo. Pero hindi po yan ang nangyari. Yan ang hindi po nasunod ng tao. Kaya nagulo at sumama ng sumama ang kalagayan po ng mundo. At lahat tayo ay apektado niyan. Pakinggan niyo po yung pinaunawa ng Holy Spirit sa akin ngayon. Lahat po ng bagay pinrovide ng Diyos para malaman ng tao ang mga gusto niya na dapat sinusunod nating lahat. Kaya lang, wala pong interes ang mga tao, tutukan ito at gawin without delay. Pwede nyo na pong pag-isipan ng buhay nyo. Pag meron kayong reklamo, parang merong hindi kayo maintindihan, merong hindi umaandar sa buhay nyo, lumalago. Hindi lumalago for a long time. Ito na po. Tingnan nyo po. Kung ginagawa po ninyo itong pinag-uusapan natin ngayon o pinag-aaralan natin ngayon.
So kaya lang, sabi ko nga, walang interes sa mga tao tutukan ang gusto ng Diyos at gawin ito without delay. Mahalaga po yung without delay. Yan po ginawa ko kasi ganun pala yun. Pag born again ka talaga, meaning Spirit ng Lord na sa iyo, hindi ka makakatulog pag nabasa mo, huwag kang magsinungaling. Ayaw ng Lord nagsisinungaling. Yun lang. Hindi ka magsisinungaling talaga. Kaya alam ko ibig sabihin ng born again. Hindi yung sa salita lang. Ma-attend ka lang ng gawain ng mga born again Christians. Pagkatapos, pupulaan pa tayo. Kasi hindi ka tunay na Kristiyano. Kasi nakikita sa'yo, wala yung pagbabago. Ano nangyayari? Yung marami nakapaligid sa atin, akala nila born again tayo, hindi naman nakikita yung pagbabago sa ugali natin, pagbabago sa buhay natin, kaya hindi po tayo makauwi ng kaluluwa. Ito parang salamin po ito, inaharap ng Lord sa inyong lahat. Kamusta na po ang buhay ninyo? May nangyayari po ba? Ganon po kalaga yung oras na sinasabi ng Panginoon. Kaya dapat tutok tayo without delay kapag naririnig natin ang salita ng Diyos. Yes, walang delay dapat sa pagsunod sapagkat ang Diyos ang nag-utos at siya rin ang may hawak at may control sa lahat ng bagay. Siya rin ang may control sa lahat ng mangyayari o nangyayari. At kasama na ang pagdaan ng age and time. Di po ba? Ganun siya kahalaga eh. So, kahit ganyan po yung tao, ang dami nating ginawang pagkukulang, hindi natin pinaramdam sa Panginoon na tunay natin siyang mahal sa pagsunod sa Kanya. Well, ganun pa man, dahil po sa Kanyang pagmamahal sa atin, sabi ko nga nagpadala pa rin siya ng mensahe tulad dito. Para ano po? Para magkaroon pa rin tayo ng pagkakataon para ma-check po natin kung ano marahil ang kulang pa sa takbo ng ating buhay. Kaya wala pa rin significant na pagbabago sa buhay natin. Gayong napaka-powerful naman ng Diyos na pinapaniwalaan natin. And gusto ko pong tumuto kayo dito. Ngayon po na alam na natin ang limited time and life natin dito sa limited lang din na mundo, well, gusto po ng Diyos na ang buong pagkatao natin ay i-focus na natin ng mabilis sa Diyos ng lahat ang Panginoong Jesus. At tandaan po natin palagi, siya lang din ang pinaka-kilalang Diyos sa Bible na nag-offer ng buhay niya sa cross para matubos ang tao sa kasalanan na ang kaparusahan ay kamatayan and from hell. Siya ang hindi ko po pwedeng hindi babanggitin sa mensahe ko. Sapagkat tandaan niyo po ito, si Jesus, ang tanging Diyos, na walang limit. Again, walang limit ang kayang gawin. Walang limit ang kanyang nalalaman. Sabi sa Psalm 147, verse 5, Our Lord is great and powerful. There is no limit to what He knows. Grabe. O yan pa lang eh. Pag nasa inyo yung Spirit ng God, at sinabi to ba, ang Lord daw, powerful. Walang limit ang kaya niyang gawin at kaya ang alam niya. O saan pa tayo didikit? Tama po ba? Bakit tayo church ng church? Pagkatapos hindi natin tinututukan yung salita niya para ano? Para sundin.
May purpose po ang Lord sa life nating lahat. No? At masarap pagka nakita mo kahit paunti-unti yung purpose ng Lord. Kasi sinusunod mo yung pag nakita mo sa Bible, ito yung gusto ng Lord. Diba? Gusto niya, sumunod ako sa salita niya. Kung siya, by the way, tingnan niyo po, itong pinakita sa akin ng Lord. Bakit sobrang mahalaga ang Word of God? Nung minsan po, pinakita ng Panginoon ang kahalagahan nito sa akin. Kaya binanggit niya sa John 1:1, di ba? John chapter 1. Sabi niya, ako yung salita. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Tapos dun sa verse 14 pababa, pinakilala sino yung Word. Si Jesus. Yung living Word. Kaya tawag si Jesus ang living Word. Imaginein mo, naisip ko lang, bakit sinabi ng Diyos, ni Jesus, siya yung Word. Di ba parang ang gulo naman? God, tapos siya yung Word. And then, sa pagka-curious ko na yon, pinakita ng Panginoon sa akin. Kasi sabi niya, nilagay ko rin yung identity ko. Ako yung Word eh. Alam mo kung bakit. Kung sasabihin ko lang na, ayan, ang salita ng Diyos. Walang explanation na gano'n. Hindi babasahin ng tao yan. Hindi. Hindi sila may interest. Sabi nga niya, inilagay ko na nga ang I am the living Word. Hindi pa rin interesado ang tao basahin eh. Kasi papel lang eh. Pag nagbasa ka ng Bible, di ba, papel lang yan. Hindi naman pera yung nakaka-attract. Right? Kaya alam po ng Panginoon kung gaano natin siya kamahal. Kasi ang kaunawaan po tungkol sa Panginoon ay manggagaling una sa ating espiritu. Kaya dapat ay naboborn again tayo. Kapag hindi nyo po nararamdaman na ang ugali ninyo ay kaugali na kayo ni Kristo, at kung may natitira pang hindi maganda, yun ay pinipilit nyong baguhin. Personal masyado yung pagiging born again. Nakukuha nyo. Malalaman ninyo yun. Pag alam nyo, above all, ang Panginoon na ang inuuna nyo, mahal nyo. Bakit? Siyempre, si Jesus. Di po ba? Diyos siya eh. Inutusan siya ng Ama niya sa langit. Diyos hindi tao. Wala siyang flesh talaga eh. Sabi ng Ama sa langit, sobra kong mahal ang tao sa mundo. Wala na to eh. Papariwara na lahat ng tao. Inutusan niya si Jesus. Pumarito sa lupa. Isa lang ang pakay para tayo masave. Para ipakilala ang kingdom of God. Para maniwala tayo may God. Para sumunod tayo sa God na pinakilala niya. Tama po. Kasi there's no way. Mabait ka lang sa mundo. Pero hindi mo kilala ang Diyos na sinusunod mo. Sapagkat hindi ka nag-aaral ng salita niya. At hindi mo tinututukan ano ang gagawin mo, susundin mo sa salita niya. Si Jesus ang example. Nagaling siya sa langit. Galing siya sa langit, Diyos siya. Diba? Maabot lang tayo. Nagpakilala siya. Pero ang tao ayaw siyang kilalanin. Imagine that. Pero ang tao ayaw siyang kilalanin. Pero lahat gusto hingin sa kanya. Lahat gusto makapunta sa kaharian niya. Right? Ngayon, sinasabi ko po sa inyo, ang hindi nakakakilala sa Panginoon, hindi magkakaroon ng relasyon sa kanyang tunay. Kailangan bawat isa sa inyo magkaroon ng revelation about God. Hindi siya tao. Pero madalas, yung mga tao, ginagawa siyang tao. Di po ba? Yung katwiran ng tao, ginagawa niya, ganito ang Diyos. Right? Kahit anong kasalanan ng tao na nakasulat sa Bible, sasabihin ng mga hindi nakakakilala sa Diyos, hindi naman ganyan kasama ang Diyos. Hindi. Kahit sino mahal ng Diyos. Tama. Kaya nga siya nagbigay ng buhay sa cross para bigyan ng pagkakataon ng kahit sinong masamang tao sa mundo. At lahat tayo masama eh. Diba? May kasamaan tayo lahat.
Walang pure sa atin, walang perfect sa atin. Kaya nga, pinadala si Jesus. Pinadala ang Holy Spirit nung umakyat na si Jesus para hindi nawawala ang magtuturo sa atin. At ang makakarinig lamang po ng tinig ng Holy Spirit. Not only makakarinig, makakaunawa. Kasi wala kayong masusunod kapag hindi yun naunawaan muna ang salita ng Diyos. Nakuha niya po. At gusto ko pong tapusin itong mensahe na ito. Patapos na po ako, actually. Sabi ko nga, sa lahat ng messages ko, kahit ano pa ito, hindi po pwedeng hindi ko babanggitin sa mensahe si Jesus, ang ginawa niya sa cross. Kasi nandito lahat ang kapangyarihan eh. Kaya kahit ang mga ibang tao, pag Jesus na, sinabi ko na si Jesus, namatay sa cross, binigay niya yung buhay niya, pinako siya sa cross, wala na yung mga tao, alam ko, nabababasan yung attention. Kaya sabihin ko sa inyo, kaya paulit-ulit kong sinasabi ito, siya lamang ang pag-asa natin. Kaya tayo magkaroon ng pag-asa para makarating ng langit dahil sa ginawa ni Jesus sa cross. At kapag hindi natin ito naintindihan, hindi rin natin siya masusunod. Hindi. Pag hindi yun kilala si Jesus, sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita, hindi niyo po siya masusunod. Ang utos niya, hindi lang po isa. Napakarami. Nakuha niya po. Lahat ng inutos niya, hindi po pwedeng hindi po natin susundin. Sapagkat bawat utos na hindi natin nasunod, may nakakabit na po sa iba pang parte ng buhay natin na hindi rin masusunod kahit gustong gusto natin. Hindi po. May nakukuha po ba kayo? So, ito na po yung mga huli kong sasabihin. Sabi ko, si Jesus, Lord, is ang tanging Diyos na walang limit. Again, walang limit ang kaya niyang gawin. Walang limit ang kanyang nalalaman. Psalm, again, 147, verse 5. Ang sabi rito, our Lord is great and powerful. There is no limit to what He knows. Saan pa kayo hahanap ng ganitong klaseng Diyos? So, alam niya lahat. Alam niya ang nangyayari at mangyayari pa lang sa mundo. Sa lahat ng oras. At kilala niya lahat ang bawat nakatira dito sa mundong ito. Alam niya rin lahat ang ginagawa nila o natin. Walang limit ang kanyang kaharian at kayamanan. Wala po siyang kapantay. Wala. Hawak niya, nasa kontrol niya lahat ng bagay sa langit, sa lupa, at kahit sa pinakailalim ng lupa kung saan nandoon ang impyerno. Hawak niya lahat ng may buhay sa mundong ito. Kasama ang hininga ng lahat ng tao. Siya ang Diyos na hindi nagbabago. Hindi nagbabago ang kanyang salita. Siya, tandaan niyo po, siya ang Diyos na maasahan ngayon, bukas, at magpakailanman. Walang iba. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Yung palakpak na bagay lamang sa Diyos. Jesus Christ, who is coming very soon.
Hallelujah. Well, yan po ang mensaheng pinapaabot sa inyo ng Panginoon. Wala na po kayo dapat delay na gagawin para makilala ang Diyos na buhay. Kung meron po kayong atupagin ngayon, even sa start ng araw na ito o sa mga bawat oras na nasa inyo, po kayo mag-aksaya. Kung ako kayo, ang gagawin ko po, pagkarating ko sa bahay, papasok ako sa kwarto, iyak po ako. Hindi ko mapipigilan ng luha ko. Siguro baka nasa sakyan pa lang ako. Bakit? Sobra ako magpapasalamat sa Panginoon. Dahil, sino ba ako? Para padalan niya ako ng mensaheng ganito. Tama. Walang tinataas sa lugar na ito. Hindi tao, hindi sino man. Wala kaming tinataas po rito. Kung di ang kaisa-isang Diyos na nagpakilala sa Bible, na may-ari ng lahat, nag-create sa ating lahat, at siya rin ang babalik na King, Jesus, anytime, as in, anytime. Kaya I believe, ganito ang klase ng mensaheng binigay niya. Actually, tapos na po ako. Meron lang akong gustong i-share sa inyong konti. Alam niyo po ba, ang Lord para siyang may style sa pagbibigay niya ng mga revelations. Titignan ka niya talaga anong laman ng puso mo. The more mo tinatakwil ang lahat sa heart mo, nilalagay mo siya sa unang ganon, ibang level lang sasabihin niya sa iyo. Ibig sabihin, ibang understanding ang bibigay niya sa iyo. Without understanding, kahit kayo magbasa ng salita, hindi niyo siya magagawa. At lalong hindi niyo siya magagawa pag hindi niyo nararamdaman ang God is God in your life. Hindi. E nandun po sa pagsunod natin ng susi sa karian. Nandun ang susi kung saan kahit maghirap ang lahat ng tao sa mundo, ikaw naman magpapakain. Alam niyo po ba ang vision na binigay sa akin ng Lord? Joseph Feeding Mission. Diyan sila sister dyan. Bago pa lang akong Kristiyano. After one service namin katulad nito, sabi ko sa kanila, sabi ng Lord, magpapakain daw tayo sa huling araw. At pag wala nang kinakain ng mga tao, tayo, meron, marami. Look at that. It's just a vision. But you know what? Alam niyo yung JFM ngayon, di ba? Nakikita niyo yun. Puntahan niyo. May history po dyan. Bawat isa sa inyo, meron ding ibibigay na vision ng Lord. Pag alam ng Panginoon, ubus kayo. Tupok kayo sa pag-ibig sa Kanya. Meaning, alam niyo sa heart niyo, siya una eh. Iwanan niyo lahat talaga. Ay, ginagawa po yun. Pinapatunayan yun. Hindi yan naririnig lang dito, nagandahan kayo. Lalabas dito, sasabihin niyo, ay, pastora lang. Hindi. Isa lang ang word. Lahat yun para sa tao. Okay? Pare-pareho lang po. Ang dami-dami pong vision, bawat isa sa inyo. Napakalawak. Napakalaki. Hindi lumalabas. Kasi nga po, kailangan yung mag-build ng relationship sa Panginoon. Hanggat hindi nyo napaparamdam na Diyos siya, kaya nga tinuro ko yung worship, di ba? Kasi doon lang natin mapaparamdam sa Diyos na God siya. Kasi only God ang dapat i-worship. Ang God lamang. Wala na iba. Ano pa i-worship natin? Kaya yung word na worship, para sa God lang yun na totoo. Pwede natin gamitin sa iba, pero hindi. Ang meaning nun, para sa God lang. Bawat isa sa inyo, gusto kayong katagpuin ng Panginoon in a very special way. Kasi ang liit ng time left sa mundong ito, hindi ko lang tinatalakay dito sa pulpit anong nangyayari sa buong mundo. Why? Bakit? Kasi ang liit ng time eh. Imagine, kung tatayo ako dito, 1 hour lang ako bibigyan dito ng pagkakataon. Kukwento ko pa yung nangyayari sa mundo. Tapos makikinig lang yung tao dito, lalabas dito. Lalo na pag walang Holy Spirit, hindi rin naman sila susunod sa Lord. Eh di iiwanan din sila dito. Ang dami kong ginawa. Ayan time.
doon sa website po natin. Yung mga ginawa kong documentaries, 18 years ago, pinlay ko ulit last year, di ba? Imagine, 18 years ko na ginawa, pero lahat ng sinasabi ko doon, nangyayari ngayon. Ang dami na nangyayari po. Uma-advance ang kingdom ng demon o ni Satan. And yet, yung mga Kristiyano, mga tao, daming iniintindi. Diba? Napaka-materialistic ng tao. Right? Mundo, gusto puntahan, ganito. Sabihin ko sa inyo, kaya sabi ng Lord, bigla siyang darating. Kung saan ang mga tao, sikat ang araw, sabi niya, mga tao kumakain. Kinakasal. Busy. Lahat. Sinabi ng Lord eh. Wala nagbabantay because I know the word. Kaya kahit ganito po ang edad ko, sinabi ko sa anak ko, I have a message. Very important message na I believe, hindi binigay ito sa akin ng Panginoon nung bata-bata pa ako. Binigay niya sa akin, ngayong 72 na ako, para sabihin sa inyo, mahalaga ang age and time. Bawat time na dumadaan sa bawat buhay ng bawat isa rito, araw-araw, meron kayo dapat tinapos doon. Kapag hindi nyo tinapos, may nababawas kagad sa inyo. Kasi ang mangyayari sa susunod na araw, dahil tingin nyo, wala pang nangyayaring masama, mag-aaksaya ulit kayo ng araw. Mag-aaksaya ulit kayo, hanggang body, soul, and spirit tayo eh. Kung anong pinapractice po natin, hindi mo matatanggal yan. Hindi. Kung ayunan mo, yung gusto ng laman mo, isip mo, katawan mo, hindi mawala yan sa'yo. Kaya nga sabi ng Lord, you must be born again. Kasi nasa laman ka eh. Hindi ka makakasunod sa akin. Hindi. Maliban, ma-turn around ka, magkaroon ka ng kapangyarihan ng Espiritu ko, hindi ka makakasunod sa akin. Hindi. Kaya nabubuhay ka sa mundong ito. Napawala ng pawala. Ang hinahabol mo pa rin, yung nakikita mo sa Facebook mo. Diba? Sa social media. Yung magagandang ginagawa nila, gusto mo rin gawin. At nauubos ang pera mo dun sa mga gusto mong gayahin. And time will come. Lahat tayo, harap sa Panginoon. Bubukas niya yung book. The book of Revelation, sasabihin ng Lord, eto, yung pinadala ko sa iyong salita. Anong ginawa mo rito? Hindi ka pwedeng magsabi ron. Pag yun na ang nangyari, I'm sorry, Lord. Patawarin mo ako. Wala na. Hindi mo na mababalik yun. Andun na. Tapos na yung pagbibigay ng Panginoon. Kaya po ako paulit-ulit binabanggit ito. Tapos na ako. It's almost 11. But sabi ko nga, konti na lang yung time eh. And by the way, hindi ko man nadidiscuss about end time dito. Yung atin pong Troms Go Live, doon ko pinapatapik po yung end time. And itong panel po natin, yan, andyan si Jam, ang aking anak na si Jam, si Attorney Elaine Pinsotes, andyan si Jen and Josh. Napaka-anointed po nila. Nakita ko yung bawat isa sa kanila, yung strength nila, ginagamit ng Lord. Kung naiintindihan lang ng mga tao, kung may hunger lang ang tao, pag pinakinggan ang 5 na ito, hindi ka natututo ka na eh. Pakikinggan mo, susulat mo yung mga natutunan mo sa kanila, idudulog mo sa Panginoon. Makita nyo, kapag ino-honor nyo yung mga lingkod ng Panginoon, ibabalik sa inyo ng Panginoon yung anointing, hindi pwedeng, hindi po kayo makikinabang. Kaya, kung gusto po ninyo ng end time, ng mga messages, tumutok po kayo sa Troms Go Live. Kasi,
Itong nangyari pong ito ng January, sabi ko nga, you should learn how to watch the move of the Spirit. Any changes sa nakikita mong ministry, binabantayan mo yan. Pinapanalangin mo yan. Kasi dyan mag-move ang God. Diyan mo matatagpuan ang gusto ng Panginoon. Kaya, honestly po, matagal ko na pong nasa puso yan. I know yung mga messages na dinideliver ko. Alam ko. Hindi siya magkaka-views ng 30,000, 60,000. Wala po akong in-advertise, pinromote ng damit, sapatos, magagandang lugar. Purely, paano nakakapasok ang kasalanan sa mata natin? At sobrang tindi ng sinabi ng Panginoon doon. Yung mata natin, ang lagusan niyan, impyerno. Kung saan mo ginagamit yan. Can you imagine that? Pag tinignan mo, sasabihin ba natin si Jesus, nagbibiro? Bibiro siya. Doon sinabi niya. Nakikita natin. Katumbas niyan. Kapag, of course, masama. Verdict kagad, impyerno eh. Then I asked the Lord, why naman Lord? Hell kagad. Kasi sabi ng Lord, hindi naman yan doon sa nakikita lang. Hindi yan. Kasi pag nakita at masama ang intensyon ng pagtingin ng sino man, anumang kasalanan na pinapapasok nyo sa isip nyo, sa mata nyo, sa katawan nyo, hindi kayo iiwanan yan pag hindi nyo tinakwil yan. Every time, ina-appreciate mo ito, dadagdagan pa ito ng dadagdagan ng marami ng demonyo. Kaya, kung mahal nyo po ang sarili nyo, kahit nga hindi asawa, hindi anak, sarili muna. Kung ayaw nyo mapunta sa hell, bantayan nyo ang mga mata nyo. Pakinggan nyo po yung message ko, napakaganda. Bantayan nyo yan. Wala pong magbabantay ng bawat mata natin. Kung ito ba ay nagiging pure o impure, nakakuha niyo po. Dito lang pala, pwede na tayong husgahan. Nagsasabi na ito, ano pa yung iba mong ugali? Maring yan ng lagusan lang. Pero mayroon pang kadugtong niyang masasamang kasalanan. But praise God, pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon. Sapagkat mahal na tayo. Ganon din po ang aking pagmamahal sa inyo. And alagaan niyo po ang sarili niyo, una, para sa Panginoon na babalik anytime. Yan po ang mensahe ng Panginoon. Mahal na mahal ko po kayo. Sobra pong salamat, Panginoon, sa umagang ito, sapagkat kami po ay binuhusan mo ng sobrang mapagpalang mensahe. Sapagkat ang mensahe pong ito ay matutulungan kaming lahat para magmithi kami na sumunod sa iyo, higit sa lahat. At ang hinihingi ko po, Panginoon, tanging sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hinihingi ko po na ni isa sa lugar na ito, wala pong kasalanan muli na magawa. Ibig sabihin, tutulungan ng bawat isa ng banal na Espiritu na mararamdaman nila na ang sin ay kinamumuhian ng Diyos. At kahit ano ang hingin namin sa Diyos, kapag kami ay may kasalanan, kahit tinatago lang namin ito sa aming mga isip, alam namin, O Lord, hahad lang pa rin ito sa marami pa po naming hihingin sa iyo. Kaya Lord, sa iyo lang po kami umaasa. Ako na nananalangin, nag-i-intercede lang po ako sa kanila. At hinihingi ko po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo na pinakita sa cross, idampi mo rin sa bawat buhay ng bawat isa na naririto ang iyong pag-ibig.
At ganun din ang espiritu ng pagsunod, na mayroong kagalakan dahil ikaw ang kanilang susundin. At hinihingi ko rin po na walang isa dito ang hindi makasama sa iyong kaharian kapag ikaw ay bumalik na muli. Ito po ang aming panalangin. Tanging sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen. Amen. God bless you all. Let me be an instrument to exalt and to extend Jesus' name globally. As the waters cover the sea, open the heavens, so Lord. Pour out your Spirit, cover the earth with your glory. Cover the earth with your glory. Cover the earth with the sound of heaven. Cover the earth with your glory, yes, Lord. Cover the earth with the sound of heaven. Cover the earth. Open up the heavenlies, let new sound be released. As the waters cover the sea, cover the earth. Open up the heavenlies, let a new sound be released. As the waters cover the sea, cover the earth. Open up the heavenlies, let a new sound be released. As the waters cover the sea, cover the earth. Cover the earth. Cover the earth. Cover the earth with your glory. Cover the earth with your glory. Cover the earth with the sound of heaven. All the earth is yours. All the nations adore you. Cover the earth of heaven. Cover the earth. Hallelujah. Thank you, Jesus. We magnify you. Hello and welcome to Trumps Go. Trumps Go is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly. To go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, the Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord. You also may have heard of Trumps in our weekly radio program, DWIZ 882 kHz. We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through Trumps Go, we practically have unlimited airtime and a global platform that can reach into all the world. To accomplish our mission, Pastora Emerita is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you to join the Trumps Go community. Once you become a member, here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's Word to Pastora Emerita. Receive your Now Word and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit. Mentoring by Pastora Emerita. Master your walk with God, have your character and attitudes refined,
and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings and insights released only to the community. Struggling to get through the week? Refuel here and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to true success in life. Engage with the Troms family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages, host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together. If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the Troms Go community.